Nakauwi na ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte matapos ang halos isang buwan na pananatili doon sa may The Hague sa Netherlands. Sa impormasyong nilabas ng Office of the Vice President, dumating ang pangalawang Pangulo sa Ninoy Aquino International Airport kahapon araw ng Linggo, Abril 6, bandang alas 9:56 ng gabi. Maalala kung nanatili si Vice President Sara Duterte sa may Netherlands simula noong Marso 12. Kasunod po yan ng pagkakaresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa International Criminal Court Detention Facility dahil sa kasong crimes against humanity. Nasaan na sa mga susunod na araw, maglalabas sa mga pahayag ang Vice Presidente sa ilan pang mahalagang usapin at mga isyong kinakarap nito ngayon. Batay po yan sa impormasyong inilabas ng Office of the Vice President. Tao ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bumalik sa Pilipinas sa lalong madaling panahon dahil sa kaniyang katandaan. Ito ang ibinahagi ni Vice President Sara Duterte sa mga media nitong nakalipas na araw matapos ang halos isang oras na pag-uusap sa telepono sa kanyang ama habang siya ay nasa Scheveningen Prison sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Vice President Sara, bagamat maganda ang kalagayan ng kanyang ama, paulit-ulit nitong binabanggit na gusto nitong makauwi na sa Pilipinas. Sinabi pa ng Vice Presidente na nauunawaan niya ang nararamdaman ng kanyang ama at patuloy nilang pinagtutulungan ng mga abogado ang kanyang kaso araw-araw. Sinisiguro din ng ikalawang Pangulo na may mga bumibisita sa dating Pangulo upang ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa nila. Nauna na ngang sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman, ang abogado ng dating Pangulo, na plano nilang magsampa ng petisyon sa International Criminal Court para sa pansamantalang pagpapalaya sa dating Pangulo. Tungkol naman sa posibleng senaryo na maaprubahan ng petisyon, ngunit hindi sa Pilipinas dadalhin si Duterte, kundi sa ibang bansa na kasapi ng International Criminal Court. Sinabi pa ni Vice President Sara na ipinapaubayan na niya sa kanilang defense team ang pinakamahusay na legal strategy para rito. Hindi naman na umaasa si Vice President Sara Duterte na makakatanggap pa ng hustisya ang kaso ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng kasalukuyang Administrasyong Marcos. Sa isang panayam ay iminungkahi ng Vice Presidente na hindi na niya nakikita na magkakaroon ng sapat na hustisya at tamang proseso ang kaso ng kanyang ama mula sa panig ng gobyerno ng Pilipinas dahil sa umano'y ginawang extraordinary rendition ng administrasyon sa dating Pangulo. Kasunod nito ay hiniling naman ng pangalawang Pangulo na hindi na sana ito mangyari pa sa ibang kapwa Pilipino na siyang rason anya kung bakit nagsasagawa ng mga pagdinig sa Senado tungkol sa proseso ng pagkakaaresto sa dating Pangulo. Sa pamamagitan na niya ng mga pagdinig na ito ay maaaring magkaroon ng mga sapat na rules, guidelines at bumuo ng batas ang Senado para maiwasan na anyang muling magkaroon ng ganitong mga klaseng sitwasyon. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Vice President Sara Duterte. I'm not hopeful for the case of President Duterte getting justice from the government and the administration right now. But I hope that it will not happen again to another Filipino. So that is the value of the committee hearings right now. Maybe they can come up with rules, guidelines, or laws that that thing that happened to President Duterte, like it's called extraordinary rendition in international law, doesn't happen to others. So it would be an example of what should not happen to a Filipino inside our country, on Philippines. Bahagi po yan ng panayam kay Vice President Sara Duterte doon sa The Hague, Netherlands bago po siya bumalik na dito sa Pilipinas. Samantala, nais naman ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapabilis na ang takbo ng kaso sa kagustuhan nito na makauwi na ng Pilipinas. Kwento kasi ng Vice Presidente, ipinahayag ng dating Pangulo na siya ay matanda na at kahit anumang oras ay maaari na niya siyang mabawian ng buhay at binigyang diin na kung mangyayari man ito ay nais niyang mamatay sa kanyang sariling bansa. March 28, ang sinabi ng gobyerno, ICC has no jurisdiction. Etong taon na ito, no? This is just the latest in a series of statements na ang ICC walang jurisdiction dito sa ating bansa. Gusto ko sanang tanungin ulit sa ating executive kung ang dating Pangulong Duterte ay nasa ilalim ng protected person under the executive order issued by the Naku, maganda ito. Tungkol naman to sa US. Napaka-importante ito kasi naglabas pong si Trump ng utos na kung sino man na mag-cooperate sa ICC dito sa Amerika ay i-freeze ang account niya. Ganda nito. President Trump.
which imposed sanctions on the International Criminal Court. Kasi si Presidente Trump, hindi niya gusto yung ICC, di ba? Hindi nga nakilahok ang Amerika dyan. Under Section 8D of the EO, any foreign person who's a citizen or ally of the U.S. that has not consented to ICC jurisdiction, o parang Pilipinas, over that person or state party is a protected person sa ilalim nung Presidente Trump. So ang Pilipinas, hindi na state party. At yung executive, sinasabi naman na hindi talaga ICC ang may jurisdiction sa atin. Kaya gusto ko sana tanungin, si Presidente Duterte ba ay isa sa protected person sa ilalim ng executive order ni Presidente Trump? Non-NATO ally na former or current official. So gusto ko malaman kung si PRRD nga ay protected person sa ilalim ng executive Ganda ng research ni Senator Amy na to. Ang ganda kasi nagbigay ng deklarasyon si Trump eh. Ngayon, kasama ho tayo dyan, di ba? Oh, ay nako. order. Sino ang mako-cover sa asset freeze under Section 1? Nako, asset freeze yan. Lahat ng pagmamayari mo, kung sino man na magkipag-cooperate sa ICC, pagmamayari mo sa Amerika ay asset freeze. Ang tanong, si Marcos ba may pera pa sa US? At siya nakipag-cooperate sa ICC. Mr. President Trump, would you be strong enough to freeze the account of President Marcos because he cooperated with ICC? Mr. President Trump, what is your answer? I'm calling out to you. I'm just a simple social media vlogger and news anchor, but my simple question is, according to your executive law or executive order, that anyone who's an ally cooperated with ICC has a sanction of freeze asset. Clearly, President Marcos, the present president of our country, cooperated with ICC and used the warrant of ICC to bring the former President Rodrigo Roa Duterte to the Hague. It only means Marcos cooperated with ICC. Will you be true to your executive order and freeze his account? Nako. executive order ni Presidente Trump. Pwede bang parusahan ang mga sumapi sa pag-aresto katulad ni General Torre? Anong mangyayari kina Garma at kina Leonardo? Kasi ang pagkaalam natin, yung iba sa kanila at yung pamilya nila ay nasa Amerika na. Ayan ha. Tingnan nyo to ha. Nalinaw to. Nasa Amerika na daw. O yung pamilya na ito. O ito mga to, di ba? Tapos pati si Torre daw. Pero hindi niya binanggit dito si Marcos. Ha? Hindi niya binanggit. Sakop ba sila nung executive order ni Presidente Trump? So, yan ang mga katanungan natin kasi lumalawak itong pagsisiyasat natin. Umabot na sa US kung saan alam natin nagtatago sila. Kaya nagtatago daw sila. Yung sila Garma. Pero hindi, tanong lang naman to. Hindi kaya yung sila ay kasama na si Marcos doon at si First Lady? Hindi natin alam. Basta sila. Then, tinutukoy niya si Garma. Kayo naman, no? Masyado naman madumi yung malaro ang isip ninyo. Hindi kasi hanggang ngayon wala pa daw live si Lisa Marcos. Hindi natin alam kung nagtatago nga naman yun doon. Hindi natin alam. Hindi ko alam yan. nag-aalala ako ano ba nangyari rito. So, paano yun? Gusto ko sana ipaliwanag ng ating justice, pero wala sila. Kaya justice lang po tayo.
Pero importante po to. Ngayon, yung administrative arrest, may DOJ local opinion, legal opinion raw, na lumabas noong November 21, 2024. Nakita po namin to nasa website ngayon, nag-disappear na. Hindi na siya nandun. At ang liwanag doon sa legal opinion na mismo yung DOJ USEC na sumulat nito, ang balita ko si USEC Chan, the DOJ does not consider an Interpol Red Notice an arrest warrant. Ang liwanag naman doon. Yun. At sinabi rin na the Philippines cannot deport your own citizen. Yun. Ang liwanag ng pagkasabi. Grabe mga dokumento ito, galing mismo sa gobyerno. Ang liwanag. Ito, kaya nga alam mo, galing na, ako, napabilib ako ni Senator Amy dito. Again, I'm not endorsing her to be, endorsing her as a senator, ha? Pero napabilib niya ako dito kasi talagang kumpleto. Pag nagpresenta siya, malinaw, kumpleto yung mga papel. Ito, sinasabi dito, napakalina. Although, doon sa kanina, medyo umiwas na naman siya sa kapatid niya. Na dapat sinabi niya, since si Marcos ang talagang punot dulo nito, dapat i-freeze ng asset ng mga Marcos sa Amerika. Kaya lang, baka damay din siya. Di ba? Hindi natin alam. So, eto naman, malinaw na malinaw po na sinasabi ho dito na, ayan, yung asset na yan ng, itong dokumento na yan, ay isang evidence na hindi pwedeng isyuhan ng, hindi ang red notice ay warrant. Di ba? Hindi ho yun. The ICC, again, no jurisdiction. Then the ICC warrant could not have been the basis for the arrest. Yun. Kung yung red notice o diffusion is not a warrant of arrest, ang tanong ko, ano ang legal basis ng aresto? Ngayon, ang sabi ng gobyerno, yung turnover to the ICC was a surrender. Surrender na po to under Article 17. Ayan. So, nagbago na. Hindi na daw arrest yun. Surrender na daw yun. Kita mo katarantaduhan talaga ng lintik na gobyerno to. Hindi na daw arrest yung ginawa. Sumurrender na daw si Duterte. Ay, gago talaga, no? Ang problema, eto, pakinggan natin. Pakinggan natin. Of RA 9851 and the Rome Statute, walang pakialam sa Rome Statute kasi hindi na nga tayong member. I need to point out that before they can actually surrender PRRD, they have to arrest him to have him in custody. If there was no warrant issued by the court for PRRD's arrest, does that mean that it was an administrative arrest? Was the administrative arrest valid? Was the DOJ or whoever ordered the arrest empowered under 9851 to effect an administrative arrest? Nakakatuwa kasi kanina nabasa ko lang sa dyaryo, Ito, maganda ito. Tama-tama. Kasi yung paglabas nitong statement na to, tama, na yung spokesman ng ICC, Dr. Fadi El Abdallah, sinabi that the surrender of former Philippine President Rodrigo Duterte of the ICC to the ICC was a decision entirely made by the Philippine government. Ang linaw nun. Ito yun, Ayan yan, So, sinasabi ho, na entirely, nililinaw, the surrender of former President Rodrigo Duterte was a decision made by the Philippine government. Ito na nga yung sinasabi nating paulit-ulit. Di ba ho? Napakawalang bayag naman ng gobyernong ito. Ayaw pang aminin na sila talaga ang may gusto na isurrender si Pangulong Duterte sa The Hague o sa ICC. Ang dami pang palusot. Sumusunod kami sa red notice. Sumusunod kami sa we are no longer part of the ICC. Claire Castro, wag kang fake news. Ang linaw-linaw ho dito. Mismong ICC nagsabi, hindi, wala kaming kinalaman dyan. Sinuko nyo sa amin ito. Ang linaw ho niyan Spokesperson mismo ng ICC nagsabi, sinurrender ninyo si Duterte. Hindi dahil sa notice na lintik na notice na yan. Walang warrant. Isinurrender ninyo, mga gunggong. And if there is any question about whether it was lawful or not, it will have to be submitted to the judges. So, mismo yung ICC
sinabi na ang Pilipinas ang nag-surrender sa dating Pangulo. Siguro si Attorney Medina na naman magpapasaklolo tayo. Ano ba ibig sabihin nag-administrative arrest? At tama ba na sinuko ng Pilipinas si PRRD sa ICC? Yan. Malinaw ho yan, ha? O, so, hanggang dito na po muna tayo. Yung part 2 nito bukas na natin na i-upload para medyo mag-sink in muna yung mga impormasyon na nakuha natin ngayong araw na ito. Ito ang pinaka-importante dyan eh. Merong executive order si Trump sa mga kakampi nito. Okay? Sa mga nasa kanilang bansa o sino man yung kakampi na kung sino man na mag-cooperate with ICC dapat i-freeze ang kanilang asset. Mr. Donald Trump, the President of the United States, will you freeze the account of Marcos and the other culprit of this kidnapping that happened in our country? I'm not even gonna present to you that Rodrigo Roa Duterte is your friend, but only according to your executive order that anyone who cooperates with ICC, their asset will be freezed in your country. So, Mr. Trump, it's up to you to prove that your words has an action. Mga kababayan sa United States of America, maaari nyo po bang itag si Mr. Trump? Ha? Kung ayaw nyo ito, kasi nagugulang kayo sa English, gumawa na lang kayo ng sarili nyong video. Tapos isend nyo kay using the explanation of Senator Amy. Diba? Dapat po talaga magkaroon ng sanction. Kasi our country, wala na, kontrolado na ho ni Marcos lahat at ni Romualdez. So, hindi na mas masasanction sila. Diba? Kaya mabuti pa na dapat tayo na ho ang lumapit kay Trump, kayo mga taga-ibang bansa. Lapitan ninyo, email ninyo, itag ninyo si Trump sa Twitter. O gusto ninyo, i-share nyo itong video kung magulo. Ikat-kat ninyo, di ba? Kakat naman po yan ng ating editor na si paring RJ. Ikat mo ito, lagyan mo ng title, Message to President Trump. Tayo na, magugulo sila yun. Sigurado ako, mawiwindang si Trump pag napanood niya to. Who the hell is this banat by? Cancel his visa. Mr. Trump, I believe in you. Sabay ganun I believe in you. Hindi, I believe. Okay, nampanya ko yan si Trump. I campaign for you, Trump. Don't worry. Be happy. I believe in your, as a matter of fact, I admire what you're doing right now. Exposing the lies of the FBI with religious persecution, everything. I even campaign for you. Anyway,